Hi everyone! Today, bigyan natin ng pansin itong mga gustong magsimula ng negosyong paresan. Katulad itong comment ni Sir Ryan. So, bago lang daw siyang magnegosyo ng pares at wala pa siyang idea. Okay, sa pagsisimula ng negosyong pares, given na kaagad dyan na meron tayong plano. Plano na magtayo at magsimula sa negosyong paresan. Next, preparation. I-prepare muna natin mga sarili natin sa mga risk at consequences na mararanasan natin dito. Next, kapag ready mo na yung sarili mo, maghanap na tayo ng fund. Puhunan na nakakailanganin dito. Kung wala tayong fund na mula sa savings, pwede naman tayong mag-loan. Yes, possible naman ito ang pangungutang kapag sisimula ng negosyo. Dahil kami, dyan din nagsimula. Uy! Next, location. Saan mo ba gusto magtinda? Kailangan ang location na napili mo ay mataong lugar or daanan ng mga tao. At kung meron na kayong location na mapagpepwestuhan, pwede na kayong bumili ng mga equipment katulad ng food cart, food stall, kaldero, stove, at iba pang mga equipment na kakailanganin sa negosyo mong paresan. Meron akong separate na video tungkol sa pagbili ng bagong food cart o kaya second hand. Pagkatapos mong makabili ng mga equipment, maghanap ka na ng mga supplier ng bigas, beef, vegetable at iba pa na kakailanganin mo sa pagluluto ng pares. Of course, ang gawin mong supplier ay yung may mga mabababa ang presyo para makatulong na madagdagan ang profit margin mo. Gumawa ka ng menu list. Ito yung mga pagkain i-offer mo. Sa pagsisimula mo ng ganitong negosyo, pwede mo i-consider ang under-rice muna para makilala ka nila. Later on, pwede mo lang tanggalin ang unlimited rice na welcome offer mo sa inyong negosyo at mag-focus sa kalidad ng pagkain na ino-offer mo. At sa pagsisimula mo, i-monitor mo na kaagad ang numbers na umiikot sa negosyo mong ito. Kailangan mo mag-posting araw-araw para alam mo kung magkano ang mga nagastos mo sa buong araw at ang magiging benta mo sa hapon. Dito mo kasi malalaman kung kumikita ka or hindi. Next, proceed na tayo dito kung paano namin lutuin ang pares kanto style. Ito ang mga ingredients: celery, siling green, sibuyas, luya, at ang siling pula. Kapag magluluto ka ng approximate 5 kilong baka, pwede na itong 2 perasong sibuyas, 3 tangkay ng celery, 5 perasong siling haba, katamtamang laki ng luya, 3 perasong siling pula. Hihiwain lang ito lahat ng medyo pahaba and set aside muna natin ito dahil mamaya pa natin ito ilalagay. Kapag tayo ay bumili ng mga wholesale ng mga gulay, ay nakakasave tayo ng 200 up to 600 pesos kada 10 kilo nito. Kaya kung meron tayong budget, mas maiging bumili tayo ng wholesale dahil kailangan din naman natin ito araw-araw. At ang matitipid natin dito, of course, mapupunta sa ating kita. Pero kung ikaw ay baguhan, pwede kang magsimula sa tig-1 kilo. Hindi mo naman kaagad mauubos ang 1 kilo na ingredients sa isang gamitan or sa isang luto. Pag nagsisimula ka pa lang sa pagluluto, siguro mga 1/8 to 1/4 lang sa kada ingredients ang magagamit mo sa bawat luto. At kung ano lang ang magamit mong ingredients sa araw na ito, yan ang magiging costing mo sa araw na ito. Next, kasabay ng paghihiwa ng mga gulay, ay isinalang na natin itong kaldero over high heat. Nahugasan na nga daw ito, inaantay lang talaga ako para makuna ng pagluluto nila. Meron itong laman na 5 kilong ribs, 3 kilong laman, at 5 kilong taba ng baka. Kasunod nito ay nilagyan na ng 1 galong tubig or 20 liter na tubig. Bago tuloy ang kumulo, ay lilinisin na natin ito. Over high heat nga palang apoy nito, kaya mabilis lang itong kumulo. Tanggalan lang natin ito ng mga impurities para malinis ang sabaw. Pagkatapos nating linisin itong sabaw ay ilagay na natin ang mga hiniwa nating gulay. Ito na lang pagkakataon na pwede na tayo maglagay ng mga pampalasa. Sa gamit naming sandok, 3 taka lang at konting betchin nilalagay dito. Next, nilagyan na kaagad namin ito ng pakulay, gamit itong achuete seed. Ayan. So, tinutunaw lang dito sa mainit na sabaw para mag-infuse itong kulay. Hindi ito ang typical na kulay ng pares kanto, Ginawan lang namin ng version para maiba. At nirelate din namin ito sa kulay ng goto dahil nag-o-offer kami ng goto pares. Optional ang paglagay ng ganitong kulay sa pares dahil hindi itong typical na kulay ng pares. Next, naglagay kami ng 2 takal nitong dark soy sauce. Ito yung usual na ginagamit
sa pagluluto ng original pares. Kung hindi ito available sa area ninyo, pwede kayong gumamit ng toyo na kasikatan na nabibili sa palengke. Pero kung gusto nyo naman ang dark soy sauce na ito, ay ilalagay ko sa comment section ang link kung saan nabibili ito. Ito ba ang isa sa mga ingredients na hindi natin pwedeng mawala, ang beef cubes. Pwede tayong maglagay up to 3 beef cubes sa kada salang. Dito sa timba na may tubig, naglagay lang kami ng 1.5 kilo ng harina at 1 kilo ng cornstarch. Tinunaw lang iyon at binuhos na dito sa kumukulong sabaw. Halo-haluin lang ito hanggang sa maluto ang mixture ng ating slurry. Makikita mo naman no na hindi na siya puti ang sabaw. Ibig sabihin, lutong-luto na ito at pwedeng-pwede na itong iserve. So hanggang dito na lang, pero panoorin nyo ang video hanggang dulo para ma-inspire kayo. At kung meron pa kayong ibang katanungan, mag-comment lang sa comment section at sasagutin natin sa mga susunod nating video. Thank you for watching. See you next time. Bye! 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼 참 많이 변했다는가 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼 매일은 감사하죠 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 갓길 기도해요 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서 오늘도 널 바라보며 웃는다 두근거리는 가슴이 좋은 기분인 걸 느껴 아주 작은 떨림